Pasensya na, hindi ko sinasadya. Ayaw mo ba talaga akong hawakan? Mag-acupuncture na tayo. May gagawin pa ako mamaya. Anong gagawin mo? Kahit sabihin ko pa, hindi rin ako tutulungan ni Li Xiangye. Mas mabuti pa siguro tapusin na agad, tapos puntahan si Ginoong Su. Wala lang. Hindi muna tayo mag-acupuncture ngayon. Dadalhin kita sa isang lugar. Anong lugar? Malalaman mo pagpunta doon. Sandali lang. Paano ka lalabas ng ganyan? Ito, hindi mo na kailangan mag-alala, Mrs. Ling. Mr. Ling, may kailangan po ba kayo? Medyo busy pa ako. Paano kung bumalik na lang tayo para mag-acupuncture? O kaya naman... Magpakasimple ka lang. Mrs. Su, may meeting si Mama ngayon ng isang napakahalagang tao. Ipapadala muna kita sa park para maglaro. Mrs. Su, ako po si Go Yense. Sa wakas nakita na kita. Bakit ka nandito? Mas mabuti pang umalis ka na agad. Mrs. Su, dumating ako para pag-usapan ng bayad mula sa Yunron Pharmacy. Alam pong intensyon ninyo. Kayo sa Yunron Pharmacy, nagbenta kayo sa akin ng mga peke na gamot. Hindi katulad ng panahon ni Rongjin, ibang kalidad noon. At ikaw na nagkamali sa gamot at naging dahilan ng pagkamatay ng sarili mong ina. Huwag mo nang sabihin na isa kang doktor. Mas mabuti pang linisin mo muna ang bunganga mo. Sino ka ba para magsalita ng ganito sa akin? Ang lakas ng loob mo. Mrs. Su, pakinggan mong paliwanag ko. Hindi ko na kailangan ng paliwanag. Akala ko, hayaan ko na lang ito. Pero hindi ko inaasahan na si Mr. Gu ay magpapadala ng mamamatay tao na gaya mo. Papanagot ko kayo sa Yunron Pharmacy. Mas mabuti pang umalis na kayo agad. Mrs. Su, hindi na kasinggan ang kalidad ng mga gamot na yun. Pero hindi pa rin ito pandaraya. Hindi mo kami pwedeng ipanagot. Sabi ko, umalis na kayo. Huwag niyo akong pigilan. Hindi nyo na siya pinapakinggan at sinaktan nyo pa. Ganito ba ang asal ng profesional sa mga katuwang nila? Isang asistan pa nagsusubo at ang tuturo sa akin? Sige, hindi kayo aalis? Papalisin ko kayo. Security! Palayasin niyo silang dalawa. Alam niyo ba kanino ang hotel na ito? Dito pa kayo nag-aaway? Hindi mo na ba matis ang buhay mo? Tumawag ka ng manager mo. Ling Chanye, kanino bang hotel na ito? Hulaan mo. Mas mabuti pang umalis na tayo. Huwag natin ipagpaliban ng gamutan. Nag-aalala ka ba sa akin? Mrs. Su, pasensya na po talaga. Babalik po ako mamaya para magbisita. Kala mo makaka-atras ka ba? Hindi ganon kadali. Assistant Lu, di ko akala na ikang pupunta dito. Kung alam ko lang ng ganito, ako na sana pumunta sa links. Walang anuman, Mrs. Su. Nahuli ba ako? Hindi, dumating ka sa tamang oras. May 2 tao rito na nagdudulot ng gulo sa hotel mo. Nananakit pa sila ng security guard. Paano mo gusto itong ayusin? Ako? Ang bahala sa kanila? Arestuhin niyo ang gumagawa ng gulo! Walang aarestuhin! Umalis kayo! Assistant Lu, ano ba yung ginagawa mo? Silang dalawa ay... Manahimik ka rin! Sa tingin ko, si Mrs. Su ay may mahalagang usapan sa dalawang ito. Tungkol sa kontrata, hintayin niyo muna. Wala akong dapat pag-usapan sa mga pusher na pekeng gamot. Mrs. Su, aayusin namin ang produkto namin dahil matagal na tayong magkatrabaho. Bigyan mo kami ng isang pagkakataon. Ang research and development ninyo, ano bang kayo ayusin? Wala akong panahon para dito. Mrs. Su, maaari kong magarantiya, ang susunod na batch ng gamot ay hindi mga depektibong produkto, kundi mas maganda pa. Huwag mo nang banggitin ang sikat ng palpak mong doktor. Kahit si Mr. Gu pang personal na magarantiya, hindi ako maniniwala. Kung ako magagarantiya para sa kanya. Sino ka ba? Hindi mo nga kayang tanggalin ang maskara mo? Tapos dito ka pa nagmamalaki ng loob? Mr. Ling, hindi ba kayo? Kanina, hindi ko kayo agad nakilala. Pasensya na po. Opo kayo magalit. Ngayon, maaari ko na bang garantiyahin ang misis ko? So, totoo pala na sigil yan si pumasok sa pamilya Ling. Ngunit, wala nagbigay ng utos si Mr. Ling. Sang-ayon ako. Ang bayad para sa gamot. Ipapasa ko agad sa Pinas pag-uwi ko. Ay, salamat Mrs. Su. Sisiguraduhin ko mapabilis ang proseso ng samples ng bagong gamot. Pinaghahawakan ko ito dahil sa respeto kay Mr. Ling. Tungkol naman sa Yunron Pharmacy at pati na rin sa'yo, tayo ay aanin ng kaparusahan. Shaoroy! Umaatake na naman ang hika mo. Bakit hindi umuobrang gamot na ito? Shaoroy, tiisin mo lang. Tatawag si mama ng ambulansya. Pero ngayon, huli na para tawagin ang ambulansya. Makakatulong ko sa kanya. Huwag kang lumapit!
Pinatay mo ang sarili mong ina. At ngayon, ay nilalagay mo na naman si Shaoro sa panganib. Ang sakit ng Shaoroy ay hindi magamot ng mga eksperto sa New City. Kaya't sila hindi kaya. Sabi ni Mama, hindi pwedeng hayaan siyang mamatay ng walang tulong. Anong ginagawa mo? Security! Tulong! Ang sama ng puso mo! Sinasaktan mo ang anak ko! Tigilan mo yan! Mr. Lee, pakiusap, iligtas mo siya. Pahinto na ito magpatay ng babaeng ito. Shaoroy, pumatay ka. Ninais mong saktan ng anak ko na ganito. Papatayin kita. Shaoroy, tarantado ka. Pinatay mong anak ko. Tumigil ka! Mama! Shaoroy, mabuti na lang at walang masamang nangyari. Nagkagagaba. Ayos ka lang ba? Ang reseta na ito, ibigay mo kay Shaoroy. Painumin mo siya nito na isang buwan at tuloy ang gagaling ang kanyang sakit. Espesyal ang kondisyon ni Shaoroy. Hinahanap ko ang mga magagaling ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Bata ka pa naman, ilang taon lang naagapan mo, pero sobrang yabang mo. Kung hindi naman nila pinapansin ang tulong mo, huwag mo nang isipin yan. Umuwi muna tayo at magpagaling. Pero Hindi pwedeng ganun si Dr. Gu. Napapabayaan niyang pasyenteng kaya niyang iligtas, di ba? si Shaoroy, Sumunod ka sa akin. Umalis na tayo dito. semester lang pasyenteng nailigtas niya. Dr. Go! Dr. Go! Teka lang. Mrs. Su, may kailangan pa ba kayo? Kanina, medyo masamang pagtrato ko. Ikaw ang nagligtas kay Shaoroy. Dapat ako magpasalamat sa'yo. Walang anuman, Mrs. Su. Bukod dito, noong buhay pang ina ko, kasama naman pinag-aralan sa kini Shaoroy. Ito ng reseta. Pinabuti ko ang lunas. Si Rongjin, kilala ang galing ng medikal ng kalaman ng aking ina dito sa Sunshine. Ang mapagaling si Shaoroy. Sana hindi maantalang paggamot kay Shaoroy dahil sa akin. Ako? Tama nga. Sana wag sabihin ni Mrs. Su sa iba tungkol sa kalagayan ni Mr. Ling ngayon. Sana wag mo itong ipalaganap. Maaasahan mo ako, Mr. Ling. Hindi ko ito ipagsasabi. Dumating ngayon si Mrs. Su para pumirma ng kontrata sa Ling Group. Ikaw nagpayos para makausap ko siya. Tama. Bakit? Pero baka matuklas ang tunay mong pagkatao. Hindi ba ito magiging problema para sa'yo? Depende pa rin naman kung sinong makakaalam. Siyempre, depende din kung para kanino to ibubunyag. Kung para sa akin, ayos lang ba yun? Sige na nga. Bumalik na tayo at magpagaling. Tara na. Ano ba talagang gusto niyang ipahiwatig? Hindi kaya... Hindi ako pwede mag-isip ng iba. Dinala niya na ako noon. Guyon si. Nagpapanggap kang dalisay sa harap ko, pero sa likod ko, palaging nakikipagrelasyon sa iba. Pa, ngayon ang huling araw. Hindi pa rin dumarating si Guyense. Baka natakot na dumating. Sigurado na yan. Yung mga may apelyedong Su ay parang bato sa palikuran. Mabaho at matigas. Kung kaya ni Guyen si makuha ang pera, pagkatapos niya mabawi ang pera, tutulungan ko siyang pasubsobin. Tingnan mo, ang tapang talaga yung pumunta dito. Umalis ka na agad. Hindi tinatanggap ng kumpanya ang mga walang kwentang tao na hindi pa nakakabawi ng utang. Security, palabasin niyo siya. Huwag muna. Sino nagsabing hindi ko pa nabawi ang pera? Ikaw? Huwag mong isipin na hindi ko alam. Hindi mo pa nga nakilala si Mrs. Su eh. Guyenze, parang daga kang tinatabo sa New City. Kung ako ikaw, matagal na akong patay. Tama yan. Umalis ka ng mabilis. Ayokong malaman ng iba na meron pa akong anak na babae na tulad mo. Papa, alam mo ba? Ang asawa niya malapit nang mamatay. Nakakainis talaga. Hindi pa mamamatay ang asawa ko, kaya wala kang karapatang manghusga dito. Hayop ka! Nakuha ko ng mga utang. Hindi lang nagbayad si Mrs. Su. Nag-renew pa siya ng kontrata sa kumpanya. Kakatanggap lang nito mula sa Yuan Sing Group. Ano? Paano ito posible? Ito ay... Paano ito nangyari? Si Mrs. Su nga hindi ako pinapansin. Paano ito naging posible? Paano magkikipagtulungan si Mrs. Su kay Guyense? Ikaw na salbahe! Ano ba talagang ginagawa mo? Ano man ang ginawa ko, wala ka ng kinalaman dito.
Ang kontratang ito ay sapat na patunay na makakabalik na ako sa Research and Development Department. Panahon mo nang umalis. Para kang isang lehitim mo anak. Hindi ka kailanman tatanggapin. Naiintindihan mo ba? Ikaw? Goyonsi, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Wala akong panahon para magpanggap na malambing kayo. Dumating ako para ipaalam sa inyo na gaganapin ko na ang sinasabi ko. Simula ngayon, opisina ko na to. Lumayas kayo. Ikaw? Hintayin mo lang ako. Ma, nakapasok na ako sa Research and Development Department. Sisiyatin kong katotohanan ng mga panahon ngayon. At gagawa ko ng Ningsin Peel para mapagaling kay Ling Xiangyi. Goyonsi, di ko inakala na mabilis kang mahuhuli sa akin. Anong pakay mo dito? May gusto lang sana akong itanong sa'yo. Kung ano ang ginagawa mo. Paano na kong litrato na yan? Lumalabas ka para ligawan ng mga lalaki. Nahuli din kita, di ba? Bakit hindi ko ito napansin noon? Mahilig ka pala sa mga lalaki. Tama nga. Nakita na nga kita sa hotel kasama ang ibang lalaki. Ang lalaki sa litrato ay... Hindi ba yan yung ginagastusan mong lalaki? Tama nga, magaling ka. Nang magpakasal ka sa uncle ko, ginamit mo ang pera ng pamilya Ling para gastusan ng mga batang lalaki. Sasabihin ko to sa uncle ko. Pero, paano mo ito sasabihin kay Ling Xiangyi? Ngayon, 1 taon na lang, malapit na siyang mamatay. Hindi ako natatakot sa kanya. Goyonsi, hindi ko akalain na ganito ka kawalang hiya. Nagpapapasalamat pa nga ako na pinilit nila ako ipakasa sa kanya kasi nakuha akong titulo bilang Mrs. Ling. Huwag kang masyadong magyabang, Goyonsi. Kahit hindi ko ito mabigay sa uncle ko, pwede ko naman itong i-upload sa internet. Pagdating ng panahon, malalaman ng buong Xinjiang na isa kang puta na nakikipagrelasyon sa maraming lalaki. Ano? Natakot ka na? Ibigay mo na lang ang Ningsing Peel sa akin at buburahin ko ang mga litrato na to. Deal? Hindi ba ibinigay na sa'yo ang reseta para sa paggawa ng Ningsing Peel? Ngayong hawak mo ang reseta pero hindi mo magawa ang kamot, sobrang inutil mo talaga. Sino bang pinagsasabihan mo? Goyonsi! Hindi ka ba natatakot na may backup ako? May backup nga ba? Kung alam ko lang sana na backup ko na dapat yung kopya. Alam ko na wala kang utak, Leng Ershaw. May kailangan ka pa ba? Kung wala naman, bumili ka ng bagong cellphone. Nagagalit na ako sa iyo. Pakawalan mo ako! Goyonsi! Natadamay mo na naman si Shoze! Goyonsi! Puta ka talaga! Ikaw! Shoze, hindi ko sinasadya. Pwede ba? Pakiusap, lumabas kayo sa opisina ko. At saka, Guyon Yao, anong nakikita ng mata mo na dinadamay ko siya? Yung tipo ni Shoze. Hindi ko talaga gusto. At saka, dapat ang tanong mo ay bakit siya nandito sa opisina ko at bakit niya gustong gawin sa akin ang hindi tama. Hindi pwede. Hindi ka talaga gusto ni Shoze. Shoze, di ba? Goyonsi, paulit-ulit mo nilalapitan si Shoze. Hindi kita palalampasin. Shoshen, maghanda ka ng welcome party ngayong gabi. Oo, dito sa kumpanya. Sisiguraduhin mo na dadalo si Goyonsi. Bakit ka nakatitig sa akin? Magulong buhok mo. Hindi na kailangan, kaya ko na ayusin ang sarili ko. Ganyan ka na lang ba? Hindi naman. Oo nga pala. Narinig ko kay Assistant Lou na pupunta ka sa welcome party ngayong gabi. Oo, tama. Medyo late na. Aalis muna ako. Baka medyo malit ako sa pag-uwi. Teka lang. Pupunta ka ba doon na nakaganyan? Bakit? Hindi pwede? Hello? Pabili ng ilang maayos na damit. Hindi na kailangan. Hindi naman ito formal na event. Kasulit ko lang kami magkakatrabaho na nagtitipon. Subukan mo lahat ng damit. Ang dami naman. Susubukan ko bang lahat? Dalian mo. Ayoko malate ka. Hmm? Balitan mo.
Siguro masaya ka na sa damit na ito. Halika. Anong ginagawa mo? Huwag kang gumalaw. Ayos na. Salamat. Kasado na tayo, pero bakit mo ko hinahawakan ng ganito lang sa harap ng mga tao? Hindi naman sa ganun. Sige na. Ito, Ito ay black card. Napakamahal ito. tanggapin mo na lang. Ngayon ay isa ka na sa pamilya, Ling. Huwag mo ko ipahiya kapag lumalabas ka. Leng Shengye, hindi ko kukunin ang anumang bagay mo. Magtiwala ka. Sinusubukan ba niya akong gamit ang black card? Akala ko ba hindi niya ako gusto? Gusto niyo mapabilis ang paghihiwalay namin. Director Gu, bagong design ba itong suot mong palda? Narinig kong milyon-mili ang halaga ng paldang ito. Hindi ka taka-taka kay Director Gu. Maganda ang itsura niya, kaya angkop sa kanya ang palda na ito. Ito? Regalo ito ni Shoji sa akin. Si Seikan niyang master ng Lin family? Narinig ko ay kakasal na kayo. Oo, sabi ni Shoji, ibig niyang ibigay sa akin ang pinakamaganda sa buong mundo. Pasensya na, nahuli ako. Miss Gu, ano ba yung suot mo? Anong meron? Hindi ba tamang suot ko? Hindi na dapat ako nakinig kay Shangye. Miss Gu, bagong summer collection ba ito ng Lorin? Nakita ko lang ito sa magazine. Sabi nila, gawa lang ito sa kamay. Ang halaga nito ay milyon-milyon. Hindi ako makapaniwala na regalo ito ni Shangye. Milyon-milyon ang halaga? Sigurado kong peke yan. Peke? Alam niyo ba, ang ate ko, kahit na napakasal siya sa Lin family, ang asawa niya isang coma patient. Paano kaya siya magkakaroon ng pera para bumili ng ganong kamahal na damit? Gusto mo bang mapalo ulit? Bakit? Hindi na ba pwede magsabi ng totoo? Hindi pa nagigising ang asawa mo. Isang simpleng dalaga ka lang. Paano mo kayang isuot ang isang damit na nagkakalaga ng milyon-milyon? Maliban na lang kung ginagawa mo ulit ang ginagawa mo 2 taon na nakalipas. Sayang lang. Baka peke lang din tong damit. Ate, ang baba naman ng halaga mo. Kahit ikaw, hindi ka karapat dapat isuot yung damit mo. Wala pa yan dito sa bansa, mukhang hindi naman peke. Huwag kang maingay. Go yun yaw, wala kang ang taste. Sinisisi mo pang iba. Ikaw? Pasensya na ha, hindi ko sinasadya. Sinadya mo talaga. Guyan yaw, madaming taon ang lumipas. Pero ang ugali mo, ganun pa rin kababa. Bayaran mo ako. Sige, peke lang naman yan, di ba? Bigyan kita ng 100. Tingnan mo nga yung mukha mong galit. Sige, 200 na lang. Ayos ba yun? Guyanze, baliw ka ba? Pasensya na rin, nadulas lang ang kamay ko. Alam mo ba kung magkano yung bote ng alak? 3 milyon yan! Ngayong nabuksan mo na, wala ka ng kawalan, ikaw namang bayad. Ganon ka mahal? Sinadya mo to! Pinili ko tong alak para mag-enjoy tayong lahat. Pinagbuhusan mo. Kaya kailangan mong umorder ng isa pa para sa amin. O baka naman, bilang ginang ng pamilyang Ling, wala kang pambayad kahit isang bote ng alak, ganito na lang. Lumuhod ka at humingi ng tawad, linisin mo ang alak gamit ang dila mo. Pagkatapos nun, hindi mo na kailangang bayaran ng alak. Ikaw? Anong ako? O baka naman, ayaw mong lumuhod at humingi ng tawad. Di bayarin mo ang alak. Kung kaya mong bayaran, sige lang, buhusan mo ulit. Excuse me po, pakibayaran po ang alak. Ate, lumuhod ka na lang. O bayaran mo. Ikaw ang pumili. Kung ayaw mong pumili, akong pipili para sa'yo. Lumuhod ka! Bakit ka nandito? Hindi ba sinabi ko, ang asawa ko, hindi pwedeng apihin ng iba. Sino ka ba? Wala kang karapatan na malaman yun. Gets ko na. Isa ka sa mga kabit ni Guyan Zeno. Anong meron? Di bayaran mo ang alak. O baka naman, kayong dalawa ni piso walang maibayad sa 3 million. Kung wala kayong pambayad,
lumuhod kayo at humingi ng tawad. Tapos dilaan mong alak hanggang matuyo. Paano kung kaya kong bayaran? Kung kaya mo, pwede mo kong buhusan ng alak. 3 million lang ba ang babayaran yan? Nagpapapangga pa siya. Hindi ka bang kabit ni Kuyense? Tigilan mo yan. Yan 3 million, hindi mo kikitain kahit buong buhay mo. Dalhin nyo dito ang pinakamahal nyong alak. Yung 10 million po. 10 million lang. Sige, kunin mo na. Pero... Kunin mo na. Alam mo ba, asawa ng pangatong anak ng pamilya Ling yan. Kung hindi siya magbayad, ako mismong tatawag sa pulis. Sige, kunin mo. Tingnan natin hanggang saan ka magpapapanggap. Sobrang mahal niyan. Anong balak mong gawin? Huwag kang magalala. Hindi ko hahayaang apihin ang asawa ko ng kahit sino. Hello po sir, nandito na po ang 10 million yung alak. Buksan mo. Talaga bang bubuksan mo yan? Tingnan niyo lahat, siya ang nagbukas ng bote. Tumahimik ka. Anong sabi mo? Ang lakas mong magsalita. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang papangasawa ng second yung master ng Ling family. Eh ano ngayon? Nakikita ko lang ang isang tanga. Ibuhos mo. Subukan mong buhusan. Ano bang hinihintay mo? Singilin mo siya. May pera ba yung kabit? Sir, ito po. Sapat na ba yan? Ha? Black card? Sapat na po. May black card ka? Ibuhos mo na. Go, Yense! Huwag! 10 million ang alak na yan! Ay, nako! Go, Yense! Ikaw! Go, Yense! Ikaw! Ano? Nabitin ka pa ba? Umalis ka dyan! Bakit ka nandito? Eh hindi mo tinanggap ang card ko eh. Nag-alala ka ba sa akin? Ayoko mapahiya ang pamilya Ling dahil sa'yo. Binigyan mo ako ng sobrang mahal na regalo. Tapos nadumihan ko pa. Patawad. Ayos lang, sa susunod, bibigyan na lang kita ng mas maganda pa niyan. Sa susunod? May susunod pa ba? Lintik ka, Goyunze. May black card ka pa talaga? At nagsusuot ng sobrang mahal na damit? Wasakin kita. Paalisin kita sa pamilya Ling. Hello? Pupuntahin mo lahat ang mga tauhan dito. Pupunta muna ako sa CR para linisin ang damit. Hihintayin mo ba ako? Bakit? Gusto mo bang sumama ako? Mrs. Ling. Hindi Sige na, may pag-uusapan pa kami ni Assistant Lou. Si Ling Shengye, bakit siya mabait sa akin? Pero... kalokohan. Paano niya ako magugustuhan? Lalo na... isa akong babaeng tinapon na ng iba. Ikaw ba si Goyensi? Anong balak ninyo? Nandito kami syempre para gumawa ng masamang bagay. Tawan mo ako! Huwag mo akong hawakan! Saklalo! Huwag kang lumapit! Sinaktan mo ang kasama ko? Kailangan mo maturuan ng leksyon! Tandaan mo to! Huwag kang lumapit. Huwag kang lumapit. Yun si, Huwag mo akong hawakan. huwag kang matakot. Ako to. Si Ling Chanye. Kasalanan ko to. Hindi kita dapat iniwan mag-isa. Sinaktan ka ba nila? Hindi. Sige, huwag ka nang umiyak. Tanga. Sa ganitong oras, dapat ipikit mo na lang mga mata mo. Anong balak mo? Anong balak mo? Sino nagpapaluha sa'yo? Di ba sabi ko huwag ka nang umiyak? Aalis muna ako. Umiiyak ka pa ba? Gusto mo pa yatang halikan kita? Hindi na ako iiyak.
Sabi ko na nga ba, halik lang palang solusyon. Huwag kang sobra-sobra. Kapag nalaman ni Lee Xiangye ang nangyaring 2 taon nakaraan, sigurado kung manitiri siya. Hindi ka naman nila nasaktan. Bakit takot na takot ka? Medyo mahina lang talaga ang loob ko. Habang nandito ako, huwag ka matakot. Isa kang Mrs. Ling. Lahat ng nasa Xinjiang ay sa'yo. Walang dapat ikatakot. Bakit? Ayaw mo bang maging Mrs. Ling? Maghihiwalay rin naman tayo balang araw. Divorce na naman? Ikaw, Master Ling, handa na ang sasakyan. Anong nangyayari? Yung mga tao kanina sa labas, paimbestiga mo sila. Alamin mo kung sinong may pakana. Opo. Tara na. Uwi na tayo. Lee Xiangye! Lee Xiangye! Lee Xiangye! Alam mo namang may sakit si Master Ling, pero hinayaan mo lang siyang lumaban. Hindi pa ba sapat ang pagpatay sa sarili mong ina? Paano mo papatayin si Master Ling? Kumusta ang kalagayan niya? Kailangan pa ng obserbasyon. Ipapangako ko, magagawa pang lensing pill para gumaling ka. Pag dumating ang araw na yon, maghihiwalay na tayo. Sino nagsabing isturbuhin mo siya ngayon? Nagsimula nang mag-imbestiga si Assistant Lu. Kung hindi ko lang naawat agad, paano naman ako? Shozen, sinampal mo ko dahil sa babae. Siya naman ang nangunguna sa pambubole. Makinig ka. Kung may oras ka pa para awayin siya, mas mabuting isipin mo kung paano gawin ang Ningxin Pill. Si President Pei ay paparating na sa Xinjiang. Huwag mong sirain ang mga plano ko. Naiintindihan mo yon? Naiintindihan ko. Shozen, Ano na naman? may isa pa. Yan si Guyen sa naman ang iyon. Naghahanap ng kabit. Ano? Ano? Siya? Yung babaeng mababa ang klase na yon? Naghahanap ng kabit? Sabi ko na sa'yo, sobrang gulo ng buhay niya. Sigurado ko may ginagawa na naman siya. At yung lalaki na yon, sobrang yaman niya. At nakamaskara pa siya. Nakamaskara? Kung hindi ganun, paano magkakaroon si Guyen silang damit na milyones ang halaga? May black card pa siya. Parang may mali. Hindi ka naniniwala sa akin? Hindi naman sa ganun. Sa buong Xinjiang, isa lang ang may black card at yun ay si Lin Chanye. At ang sabi mo nga kanina, nakamaskara pa siya. Sigurado ako may tinatago siyang mahalaga. Ibig mong sabihin, Posibleng gising na si Lin Chanye. ano? Hindi pwede. Kailangan kong bumalik sa bahay ng Ling. Shanye, gumising ka na please. Kung mananatili kang ganyan, baka hindi ka na muling magising. Anong ginagawa mo rito? Lumayas ka. You see, kala ko naman may pinagsamahan tayo. Kaya ako pumunta para makipagsundo sa'yo. May alak kong kasunduan. Wala tayong dapat pag-usapan o pagkasunduan. Yun si. Dahil sa pinagsamahan natin noon, hindi ka naman siguro ganyan kalamig. Sige, sasabihin ko na ng direkta. Kailangan mo kong tulungan gumawa ng Ningxin Pill. Ipagawa mo kay Guyan Yao. Di ba ayos na yun? Alam ko na, nagsiselos ka pa rin sa kanya. Pero mahalaga ka rin sa akin. Yun si. Kapag namatay na si Ling Chanye, baka pwede pa tayong... Lumayas ka o papalayasin kita. Balik tayo sa usapan. Alam kong nakapasok ka na sa Research and Development Department para imbestigahan ang tungkol sa ina mo at ebidensya ng pagkamatay niya, di ba? Nung araw, si Guyon Yao, habang wala ka, may nilagay siya sa gamot na naging dahilan ng pagkamatay ng ina mo. Pero, nabura na ang CCTV footage. Pero may ebidensya ka pa rin sa kamay mo. Mahirap hanapin ang gamit ni Guyon Yao. Pero meron akong listahan ng mga gamot na binili niya. Gawan mo na ako ng Ningxin Pill. At ibibigay ko sa iyo ang ebidensya. Hindi lang ebidensya ang ibibigay ko sa iyo. Tulungan pa kitang magiganti. Tapos ano? Papakasalan pa kita. Isang piraso na nation herb sa Sensheng. Nasa kay Guyon Yao lang. Huwag kang mag-alala. Ibibigay ko sa iyo. Sige, papayag ako. Pero kailangan mo talagang bigyan ng Nensing herb. Siyempre, alam ko na. Alam ko talagang ikaw ang pinakababait naming Yunsi, hindi ba? Magpakita ka naman ng respeto. Umalis ka na. Ayos lang, hindi rin naman ako nagmamadali. Pag namatay ng uncle ko, mapupunta ka rin naman sa akin. Yunsi, magka-partner tayo noon, di ba?
Dapat ihatid mo naman ako. Sige. Para gumaling ka. Gagaling ka rin pagdating ng panahon. Maghihiwalay na rin tayo. Ayos na, alam ko na. Umalis ka na. Kaya pala, gusto mo pa rin talagang makipaghiwalay. Akong may kasalanan. Ako lang pala ko sa sarili kong damdamin. Pero huwag kang mag-alala. Magkukuha kong Ningsing Herb. Gagawa ko ng Ningsing Pill. Bilang pasasalamat ko sa'yo. Yunyo, Jose! Matagal ka lang hindi pumunta sa akin. Miss na kita. Tungkol sa kasal natin, iniisip ko na. Yunyo, nasa ng Ningsin Herb? Ibigay mo sa akin. Bakit biglang mo nalang gustong makuha ang Ningsing Herb? Pumayag na si Guyunsi para makagawa ng Ningsin Pill. Kung siya ang gagawa, naisip ko, hindi ka na rin mag-aalala sa mga susunod na bagay, di ba? Hindi pwede, Jose. Si Guyen sa basura lang. Nung nasa kumpanya pa siya, wala naman siya nagawang maayos. At higit pa roon, 2 taon siya namamalagi sa probinsya. Ibibigay mo sa kanya ang Ningsing Herb? Hindi ba't masasayang lang yun? Hindi pwede. Ako ang gagawa nun. Jose, Kaya pala palihim. Nakikipagkita ka pala kay Ling Xiaoze. Gustong gusto mo talaga siya, ano? Nasaan ang Ningsing Herb? Ano ba? Bakit nagmamadali ka? Alam ko namang gusto mo pa rin ako. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Yun si. Ang totoo niyan, hindi ko na kayang hintayin pang mamatay si Uncle. Makukuha ko na ang kwarto. Basta ngayong gabi, paligayahin mo lang ako. Hindi lang Ningsing Herb, pati titulo bilang asawa ng Ling. Mapupunta lahat sa'yo. Bitawan mo ako. Yun si. Akala ko kung sino. Itong lalaki lang pala. Tignan nga natin kung sino ka ba talaga. Ling Xiaoze, nasaan ang Ningsing Herb? Ibinigay ko kay Gu Yunyao. Ganun ka na lang ba? Pinoprotektahan mong lalaking yan? At ikaw naman, hindi ka man lang magpapakita ng muka. Anong klaseng lalaki ka? Alam mo ba, noon si Gu Yunsi, halos lumuhod sa harap ko. Sinuntok mo ako. Alam mo ba kung sino ako? Pagbibigyan kita ngayon. Salamat sa'yo. Nakumpleto mo ang karamihan ng mga halamang gamot. Walang anuman. Gusto ko rin makita kung makagawa mo ng Ningsing Pill. Mula nang pumuha ng ina mo, wala na nakagawa ng ganitong uri ng mahiwagang gamot. Salamat. Guyenze, tingnan mo kung anong hawak ko. Itong iniwan ng mama mo, itong halamang Ningsin na buong buhay mong pinangarap makuha. Ginagamit mo ito para akitin si Xiaozi, ano? Kalimutan mo na lang.
Isa kang anak sa labas, kinukuha mong gamit ng mama ko. Gets mo? At isa pa, 2 taon na, hindi mo pa rin makagawa ng gamot. Kung gusto mo magpasikat, sige, pero huwag kang magpanggap ng kaya mo. Isa ka lang probinsyanang hamak. Sino bang hinahamak mo? Kapag nagawa ko ang Ningsing Pill at nailigtas sa matandang gina ng pamilya Pei, hindi lang sa Shenzhen, pati sa buong bansa. Malaya akong makakagalaw. Kaya pala gusto ni Lin Xiaozhen ng Ningsing Pill para makuha ang loob ng pamilya Pei at para labanan si Lin Xiangye. Lin Xiangye! Hindi ko gusto marinig. Ito ang Ningsing Herb. Saan mo nakuha? Yan ang pamana ng pamilya Lim mula sa Kyoto. Alam mo ba kung gaano kahirap ang pinagdaanan ni Master Ling? Salamat. Gusto ko lang matapos ang relasyon na ito. Go Yunze, huwag kang malungkot. Pagalingin mo siya. Iwanan mo siya. Iyan ang dapat mong gawin. Ganito palang paggawa nito. Kaya ko rin itong gawin. Hello? Master Ling? Nasa bahay ka ba? May kailangan ako. Anong tawag mo sa akin? Third Master Ling? Nagawa ko ng Ningsing Pill. Wala akong oras ngayon. Mamaya na lang tayo mag-usap. Kakagawa pa lang ng Ningsing Herb. Gusto mo na agad makipag-divorce. Ganyan ka ba kaatat? Master Ling, si Pei yun ng pamilya Pei sa Kyoto. Dumating ngayong gabi sa Xinjiang. Personal siyang sasalubungin ni Lin Xiaoze. Ganun pala. Siya palang nasa likod ni Lin Xiaoze. Alamin mo, tignan mo kung ano talaga ang plano nila. Opo. Ganun mo ba talaga ako kinasusuklaman? Bahala ka na nga. Tatawagan ko lang siya mamayang gabi. Uy ate, bakit ganyan ang mukha mo? Nagpuwet ka ba sa paggawa pero wala ka pa rin resulta? Hindi ako tulad mong inutel. Dinala na ni Xiaoze sina President Pei at ang matandang ginang papunta rito. Alam niyang nagawa ko na Nexen Pill, kaya sabi niya, ikakasal kami ng Engrande. Goyon Yao, ang paggawa ng Ningsing Pill ay komplikado. Kung mali na ng kaunti, magiging lason yan. Huwag mong ipagsapalaran ng buhay ng tao. Ang gawa mo ang lason. Ayaw mong maniwala, papakita ko sa'yo mismo kung paano ko papagalingin si Madam Pei. President Pei, ito na po ang Ningsin Pill. Gawa ni Yun Yao. Makakagamot ito sa karamdaman ni Madam. Mabuti! Talagang karapat-dapat sa iyong pangalan, Director Gu, ng Yunsi Group. Ang Ningsin Pill, matagal nang mawala matapos mamatay si Rong Jin, pero nagawa mo pa rin. Sino naman to? Siya. Hindi niyo po siguro alam, President Pei. Siya si Gu Yanze, ang babaeng pumatay sa sarili niyang ina. Bakit siya pinapayagang manatili sa Yunrong Group? Si Gu Yanze, pilit lang na natili dito. Wala akong magawa. Huwag niyo lang pansinin, President Pei. Bilisan na natin. Ipainom na natin ito sa matandang ginang. Sandali lang. Itong Ningsing Pill may kakaiba. Iba ito sa ginawa ng mama ko. Pati amoy. Gu Yanze. Ano bang alam mo? Inggit ka lang kasi nagawa ko ito. Napakasama mo talaga. Yunsi, mas mabuti pang manahimik ka. Kung hindi, tatapusin kita. Aba, ang sarap sa pakiramdam para lumiwanag ang buong katawan ko. Kita mo, Gu Yanze, hindi lahat ay tulad mong inutil. Ma! Nalason si Madam Pei. Delikado ang lagay niya. Nalason? Paano mo nagawang masaktan ang mama ko? Ano? Wala akong nilason. Hindi totoo yan. Xiaoze, tulungan mo ako. Li Xiaoze, pati ikaw? Sangkot dito? Wala akong kinalaman dyan. Hindi ko rin alam kung paano nagawa ang gamot. Xiaoze, pati ikaw ba naman? Ikaw ang babae ka? Naglakas loob kang gumawa ng peking gamot para linangin ako? Hulihin niyo siya! Imposible. Nakita ko ako si Gu Yanze. Kaya talaga siya gumawa ng gamot. Ang sama-sama mo! Sinabi ko na sa inyo, hindi lahat kayo gumawa ng gamot na to. Yang Master Pei, ang lason ni Madam Pei, kaya kong gamutin. Miss Gu, talaga bang kaya mong lunasan siya? Basta't maligtas mo lang ang mama ko. Ano mang kondisyon? May hawak si Xiaoze na ebidensya laban kay Gu Yanze sa pagkamatay ng mama ko. Ibigay mo sa akin yon. Xiaoze, pati ikaw, tinatrider mo ako?